Para sa mga Pilipino, ang Pasko ang pinakamasayang panahon sa buong taon. Pagkakataon nitong magsama-sama ang mga pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan. Rason din para kumain ng espesyal na handa, magbigayan at magsaya. Ngayong taong 2012, ano ang pagkakaiba ng Pasko ng Pilipino kumpara sa mga nakalipas na taon? Sa harap ng mga samut-saring problemang kinakaharap ng mundo at ng bansa, ramdam pa rin ba ng mga Pinoy ang Christmas spirit? Kukumustahin natin ang pagdiriwang ng Pasko ng Pinoy ngayong taon dito sa The Veronica Chronicles. Sa mahabang panahon, tila nakasanayan na ng maraming pamilya sa atin ang magpaskong hindi kompleto ang miyembro ng pamilya. Dahil sa pagbagal ng ekonomiya sa mga nakaraang taon, marami sa ating mga kababayan ang nagbaka sakali at nagtrabaho sa ibang bansa. Iniwanan ng pamilya at tiniis na hindi makapiling ang mga ito sa maraming Pasko at bagong taon para lang makaipon at mabigyan ng ginhawa ang mga mahal sa buhay. Pero ngayong taon na ito, masaya ang pamilya nakita dahil muli silang makukompleto ngayong Pasko. Mula sa matagal na pagtatrabaho sa Saudi, talagang inilaan ni Rolando Nakita ang panahong ito para masayang ipagdiwang ang Pasko kasama ang asawa at mga anak. Yung pag-uwi ko, parang talagang nireserve ko para sa pamilya ko. Siyempre gusto rin ko pa rin na mapili yung sama-sama kami ng pamilya sa Pasko. Yung diwa ng Pasko gusto rin na yung maranasan. Tapos ma-share ko rin yung kinita ko, yung pag-inagarapan ko sa kanila. Parang bonding, parang gano'n. 6 na taon nang nagtatrabaho si Rolando bilang mine operator sa Saudi. Dahil dito ay nakapagpundar na siya ng bahay. Maliit man niyang ituring ay disente namang masasabi ang tirahan nilang ito at magiging saksi sa masasayang pagsasama nilang magpamilya. Nagkaroon din siya ng sapat na ipon upang matustusan ang pag-aaral ng kanyang 2 anak. Nasabi sa akin ni Cleofe, asawa ni Rolando, na matinding pagtitiis at sakripisyo para sa kanilang mag-asawa ang magkahiwalay dahil sa hirap ng buhay. Lalo pat nagsara ang kumpanyang pinapasukan ni Cleofe dito sa Pilipinas. Emotionally, mahirap kasi malayo siya sa akin. Napakahirap po. Iyak ako ng iyak kasi iniisip ko mga anak ko kasi maliliit pa nga po sila. Ang inaano ko yung pagdisiplina. Kasi kung ako lang mag-isa, parang ang hirap. Pero, kailangan po kasi yung status ng pamumuhay mo na kung dito lang nga, talagang hindi sasapat. Lalo na nag-aaral ang mga anak ko. Yang mahirap po para sa akin, na malayo siya. Pero, later on, sanay na rin po. For 6 years niya na pauwi, papunta rito, nasanay na rin ako. Pero masakit yung pag-aalis siya. Si Rolando ay isa lamang sa humigit kumulang na 1,300,000 overseas Filipino workers sa may 170 bansa. At dahil nagawa niyang makaipon at makauwi ngayong taon dito sa Pilipinas, nais ni Rolando na ipasyal ang kanyang pamilya para kahit paano ay mabawi ang nawalang oras ng pagsasama nilang mag-anak. Christmas wish ko, yung lahat ng na gusto kong mangyari, sana mangyari. Para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Mga dapat naming bayaran, nabayaran na namin. Tapos yung maiwas din kami sa mga sakuna, sa kalusugan, mag-maintain yung kalusugan namin. Ilang wish ko, simple-simple lang. Maliit man ang kita, gusto ko sana na malusog kami, walang sakit, walang disgrasya. Yun lang, kahit na maliit ang kita, payag na ako eh. Sasama-sama kami pamilya. Ang mga pangarap na iyon ang natural nating nais sa ating pamilya. Ang ligtas at kahit paano ay masaganang pamumuhay. Pero hindi lahat sa atin ay ganito ang sitwasyon. Masakit mang isipin, marami pa rin sa ating mga kababayan ang halos hindi nararamdaman ng Pasko dahil sa hirap na sitwasyon sa buhay. Maging ang simpleng pangarap na bahay ay hindi maikakailang may kakulangan sa ilan sa atin. Ito ang tirahan ni Grace at kanilang pamilya, ang bangketa. Diyan na kami sa gilid. Nagdalatag lang ako ng konti para makahiga yung mga anak ko. Si Grace ay isang street vendor, samantalang ang kanyang asawa ay namamasada ng sidecar.
pilit na pinagkakasya ang 150 pisong kita kada araw para sa pangangailangan nilang mag-asawa at 2 anak. Iluto kami para makatipid 100. Striport na bigas, tapos yung isda, sa piprito, sasabawan, sakto na 100. Saan ko kayo naglalabay? Yung tubig ko ninyo? Nag-iigib kami. Dito kami nagsisiyar sa may simbahan, kaso may bayad 5 piso. Tapos nag-iigib kami sa Delpan, 5 piso isang container. Para makaraos na. Tapos pag maglalaba, dyan lang sa tabi-tabi. Tiyempo mo yung walang huli. Sa ganitong sitwasyon nila, hindi ko maiwasang itanong kung paano sila ngayong Pasko. Tutulog lang. Wala naman kasi kami panganda eh. Pero pag bagong taon, kahit pa paano, yung pangkain lang namin yung hapunan na ba yun? Ayun na yung kinakain namin pang nitsubwe ng pambagong taon. Pero pag Pasko, wala, natutulog lang kami o kaya iikot-ikot lang. O maghihintay ng biyaya kung sakaling meron. At tulad ng isang ordinaryong magulang, simple lamang din ang Christmas wish ni Grace. Makapagtapos lang yung mga anak ko. Ayun na yung kayamanan na may bibigay ko sa kanila eh. Tapos may alis ko sila rito. Pero paano ito magagawa ng isang magulang kung ngayon pa lang ay kapos na sila sa buhay? Ayon sa datos ng National Statistical Coordination Board noong 2009, kailangang hindi bababa sa 7,000 piso kada buwan ang kinikita ng isang pamilyang may 5 miyembro para lamang matustusan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Mula sa pinakabagong datos ng NSCB noong 2011, ang bilang ng mahihirap sa Pilipinas ay bahagyang bumaba noong 2009 sa 20.9% mula sa datos nito noong 2006 na 21.1%. Ang kahirapan at ang hindi pantay na pamamahagi ng yaman ay ilan lamang sa mga hamon na kinakaharap ng ating bansa ngayon. Bagamat sa nakalipas na 4 na dekada ay bahagyang bumaba ang bilang ng mga mahihirap, nananatili pa ring malaki ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong lugmok sa kahirapan. Ayon sa pag-aaral ng National Statistical Coordination Board ng 2011, ang bilang ng mga mahihirap ay nasa 23.1 milyon pagsapit ng 2009. Ganito karaming pamilya mukhang mahihirapang maramdaman ng kasiyahan dala ng panahon ng Kapaskuhan. Ramdam naman ng gobyerno ang kahirapan ng ating mga kababayan dahil patuloy silang humahanap ng paraan upang maisaayos at maiangat ang antas ng kabuhayan ng marami nating kababayan. Ilan sa mga estratehiya ng gobyerno ay mga proyektong nakasentro sa mga ito. Pinaka-flagship na project natin para sa mahihirap, yung CCT, nakafocus yan on children na pumapasok sa eskwelahan at saka yung mothers na dapat pumupunta sa health clinics. Supposing mahirap ka, pero out of school ka, for example, or overaged ka na. Kasi wala naman doon, hindi naman kasali alternative learning systems. O kung halimbawa, ikaw ay hindi na nabubuntis, o di out ka sa net ng CCT. Kasi very specific yan, 2 goals ang nakatutok diyan to make children go to school and to make pregnant women healthy. But there are so many poor who are not pregnant, and there are so many poor who are not in school, at saka who are jobless or senior citizens. So hindi sila na-cover, hindi sila na-reach. So kung gusto nating all-inclusive yung pag-reduce ng poverty, kailangan ma-reach ang iba't ibang klaseng level ng poverty. Hindi nga madali ang paangatin ang antas ng kabuhayan kung matagal-tagal din itong napabayaan ng mga lider ng bansa. Sa katunayan, mula sa isang pag-aaral ng Asian Development Bank, ilan sa mga dahilan ng pananatili ng kahirapan sa bansa ay ang paminsan-minsan at bahagyang paglago ng ekonomiya, ang boom and bust cycles o ang pag-ikot ng kariwasaan at pagkabangkarote, ang di pagkapantay-pantay sa sweldo sa mga rehiyon at ang hindi napapangasiwa ang lumalaking populasyon. Ayon sa NSO, nasa 7% o humigit kumulang sa 2.814 na milyong Pilipino ang walang trabaho noong 2011. Naitala naman na halos 8.5 milyon ang underemployed.
Ayon sa self-rated survey ng SWS noong Hulyo nitong taon, 4.3 milyong Pilipino ang nagsabing nakaranas sila ng gutom sa nakalipas na 3 buwan. Magandang balita naman para sa bansa ang pagdeklara sa Pilipinas bilang best performer in Southeast Asia sa 3rd quarter ng taon dahil naabot nito ang pinakamataas na growth rate na 7.1%. Nasabi mang umangat ang ekonomiya ng bansa, tila nananatili pa rin ang kahirapan. Ang economic growth, hindi naman madali ang nadadama ng mga mahirap. No? Kaya nga gusto ng Presidente na diretsong tulong sa CCT, sa Pantawid Pamilya at saka sa PhilHealth. Yung improvement sa economy, yung mas mataas na economic growth, hindi ho yun bumababa kaagad sa mahirap. Now, may problema rin ho sa tipo ng economic growth na nangyayari sa atin. Hindi, ika nga, jobless growth ang nangyayari. Mataas ang economic growth sa bilang ng goods and services na napoproduce, pero yung trabaho na napoproduce na economic growth, hindi ganong kataas. Yung economic growth natin, malaking parte niyan dahil sa remittances ng mga kababayan natin na nagtatrabaho sa labas. Pero ang pinaka-importanting rason, dahil yung mahirap, karamihan nila sa kanila nasa rural areas. 75% ng mahirap nasa rural areas. Yung problema, yung ika nga sa economics, yung pricing ng dalawang pinaka-importanting asset ng mahirap sa rural areas, sa lupa at saka sa labor power nila, mababa ang pricing. So, at ang rason dito dahil hindi ganong kabilis ang pag-ahon ng agrikultura natin. Kung titingnan mo nitong nakaraang mga 20 years, mas mataas pa ang birth rate kaysa sa economic growth sa rural areas. So, ang sinisikap ng gobyerno ni Pinoy na mapabilis ang ang agricultural growth at mas importante pa, mapabilis ang pag-develop ng agro-industrial enterprises. Sa likod ng sinasabing pag-angat nito ng ekonomiya ay ang ilan nating mga negosyante na hindi pa rin nawawala ng kumpiyansa na gaganda pa rin ang kinabukasan ng bansa at kabuhayan ng mga mamamayan. Yung areas na pinupuntahan namin na yung sa tulong na ibinibigay sa amin ng Consular Corps, we have to travel like 2 hours away. Iwala kasi yung mga career consuls na kailangan fruitful yung kanilang stay sa Pilipinas. Likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging bukas palad sa ating kapwang nangangailangan. Lugmok man sa kahirapan ng ilan sa ating mga kababayan, nabibigyan pa rin sila ng pag-asa ng ilang individual at mga grupo o organisasyong nakakaunawa sa kanilang kalagayan. Isa sa mga grupong nag-aabot palad at nagbabahagi ng biyaya sa ilan nating kababayan ay ang Asia America Initiatives, isang non-profit organization na nakipagtulungan sa Consular Corps of the Philippines para masuportahan ang kanilang pagkakawang gawa. Yung mga kabataan natin doon sa Lanao del Sur, pag malapit na yung end of school year, nagda-drop out na. And one of the major reasons is wala na silang school supplies. So,
So because of the help of Consular Corps of the Philippines, we were able to distribute some school supplies to these underserved schools in Danao del Sur. Yung areas na pinupuntahan namin na yung sa tulong na ibinibigay sa amin ng Consular Corps, we have to travel like 2 hours away, and we even have to yung mag-trek or maglakad for almost more than 2 hours para lang makarating dun sa lugar na yun. Si Mark Ablaza ay Honorary Vice Consul ng Guatemala at Chairman ng prestigyosong charity ball na ginaganap tuwing Disyembre ng Consular Corps of the Philippines. Layunin ng pagtitipong ito na makapangalap ng pondo para sa mga taong nangangailangan ng tulong, lalo na sa panahong ito ng pagbibigayan. Donate kami sa Red Cross. Donate kami sa DFA Daycare Center. Meron din kami sa mga disaster preparedness. We also did ecological matters like planting of mangroves. We also contributed to leukemia patients in a hospital in Quirino. We also did school, painting of schools in time for the school year. So maraming natutulungan in terms of those who need the funds of the Consular Corps. Ang Consular Corps ay binubuo ng mga career at honorary consuls mula sa iba't ibang bansa. Halos buong taon silang nangangalap ng pondo sa pamamagitan ng ganitong pagtitipon. At mula dito ay gumagawa sila ng mga proyektong mag-aabot ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Naniniwala kasi yung mga career consuls na kailangan fruitful yung kanilang stay sa Pilipinas. Hindi lang sila nandito para gawin yung trabaho nila sa kanilang embassy, kundi para tumulong sa community. I think yun yung overriding principle ng karamihan ng mga career consuls. They want to make a difference in the country that they're serving. So that's one. On the other hand, yung mga Pilipino naman, they're the ones naman who are able to get the resources in to be able to realize the dreams of everybody. Hindi man madali ang mag-organisa ng ganitong proyekto taon-taon, nananaig pa rin sa puso at isip ni Mark ang mga beneficiaries na maaabot nito. Nung sinimula ko kasi ito, hindi ko naisip na naisip ko lang noon, it was just to have fun. People getting together, having a good time, and just having fun. Yun lang nung umpisa. Pero as I went along with the job, na-realize ko na hindi lang pala dapat fun. There has to be a social awareness angle to it. A community development angle to it. Maybe na-give up ko yung pagtatayo na negosyo for myself. Isa yun. Nag-give up ko rin siguro yung alam mo ako dati mahilig ako lumabas-labas pero ngayon di na. Na-cut down na yon dahil nga marami na akong ginagawa So naging mas serious siguro ako sa Consular Corps, naging mas serious ako sa mga ginagawa ko. So on a personal level, it's not really giving up. I think it's giving more. It's not giving up, and I think it's giving more to the others, more than to myself. Unselfish giving ang isa sa pinakamensaheng madalas nating naririnig tuwing mababanggit ang mga okasyong nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo, lalo pa sa araw ng kanyang kapanganakan. One of the major concerns of our Kadiwa sa Pagkapari Foundation is to extend to them precisely medical assistance program. Kinikilala bilang ama ng simbahang Katoliko ang mga pari. Nirerespeto, pinahalagahan ang bawat payo at nagiging katuwang sa mahalagang okasyon sa bawat buhay ng mga Katoliko. Sila ang bida sa Misa de Gallo o Simbang Gabi. Sila ang nagbuhos ng panahon upang maglingkod sa tao at simbahan. Bilang pari, alam natin na hindi sila maaaring magkaroon ng pamilya. Ito ay para na rin buong-buo nilang maibigay ang atensyon sa Panginoong Hesus at sa mga pangaral nito. Ngunit ano nga ba ang buhay nila pagdating ng kanilang buhay retirado? Paano sila nagpapasko sa ganitong kalagayan?
Maring masabi na marami na ang nakakalimot sa kanilang pagtanda, pero maganda pa ring isipin na may mga grupong gustong gunitain ang Kapaskuhan sa pag-alala sa ating mga retirado na may sakit at may edad na mga pari. Nakita namin si Father Pitts o Father Agapito Sombong, isa sa pinakamatandang pari sa bansa, sa edad na 88. At Vianney, where we stay, we have a pension of 5,500 a month. No? So I buy my maintenance. At first, when there was no tax, because even medicine are taxed. No? But I was spending about 4,000. Yes. I don't drink, I don't smoke, so it was all right. Now the about taken out for senior citizens. I buy about 3,000 a month. So that's what I live now. In drink only, no, in drink. At Vianney, the bishop takes care of us. Ang pensyon na lamang na ito ang inaasahan ng ating mga paring retirado at may mga sakit. Pero maging ito ay hindi sapat at hindi pare-pareho ng halaga. If you come from a poor diocese like somewhere in Leyte or somewhere in Samar, the dioceses are so poor, they cannot add to it. So that there are actually retired Filipino priests who are receiving only the whole amount of 1,300, 400 a month. How can you survive? Yes, exactly. How can they survive? And that's why we have been thinking of ways and means. Here in Manila, you have no problem because the Archdiocese of Manila has resources over and above what the CBCP gives. For every retired priest, they have their own diocesan fund, and they receive quite a decent pension. But that's unique. That's only in Metro Manila. Outside of that, you go to Bulacan. What we receive in Bulacan is not 50% of what a retired priest receives in Manila. And yet, it's the same area, the same work, the same old age, and the same sickness. Si Monsignor Sabino Venco ang presidente ng Kadiwa sa Pagkapari Foundation. Sila ang tumutulong sa mga retiradong pari sa iba't ibang bahagi ng bansa. At tuwing Pasko, para maibsan na rin ang lungkot sa mga retirado nating mga pari, nagkakaroon sila ng Christmas party mula sa volunteers ng foundation. One of the major concerns of our Kadiwa sa Pagkapari Foundation is to extend to them precisely medical assistance program. And so we send them medicines according to the prescriptions they send us. We don't give them money, we give them medicine. And just for example, one item that bedridden priests are in need of, like adult diapers, which is quite expensive. With the little money they have, they cannot afford diapers, so we take care of that. Ngayong Pasko ay uuwi si Father Pitts sa Bacolod para makasama ang ilang kapwa-pari at mga madre na maghahanda para sa kanya at sa mga retiradong pari. Masasabing tuwing Pasko, maliban sa pagsasama-sama ng pamilya at pag-abot ng mga henerasyon ng pamilya, mga bata ang dapat na masaya tuwing ganitong panahon. Pero hindi lahat ng bata ay ganito ang nararamdaman. Isa si Leila Judy Mayo, 9 na taong gulang, ang hindi nabiyayaan ng normal sa Pasko. Hindi siya magpapasko kasama ang kanyang mga magulang sa iisang bahay dahil iniwan na siya ng mga ito. Dito magpapasko sa Philippine General Hospital si Leila kasama ang lolang nag-aaruga sa kanya. Dati, siyempre, kahit paano, kahit naghihirap kami, sineselebrate namin yung Christmas sa bahay, sama-sama kami mag-anak. Pero ngayon siguro, ang hirap. Sa tingin ko, hindi po kami makakapag-celebrate ng masayang Pasko. Dahil po sa kalagayan niya ngayon, sinabihan po kami ng doktor na maliit na lang daw po yung chance niya.
Sa ngayon po, hirap na hirap kami kasi lalo po sa pinansyal, napakahirap. Dahil po ngayon, magpapasko. Naawa po ako sa apo ko dahil hindi po siya makakapag-celebrate ng masayang Pasko. Hirap po kasi ng kalagayan nila magkapatid na dalawa po silang may leukemia. Sa ganitong kalagayan, tila malayong maranasan ni Leila ang ngumiti. Subalit may mga doktor at mga estudyanteng doktor ang may mababang puso at inisyatibong magbigay saya sa mga tulad niya. Munting salo-salo ang naging panandaliang aliw ng mga batang pasyente sa PGH. A lot of the patients here are chronic patients. So when we see them in the wards, it's very different kasi yung pinag-uusapan, yung mga gamot, yung ganun. Parang lagi na yung ganun yung pag-uusapan namin. But when they come here, at least mag-enjoy lang talaga. Like, this is the chance na makikita namin yung different side, yung happier side to them. And also to yung PGH. Makikita, they won't brand PGH as a parang traumatic experience, diba, kapag may ganitong event. Ang Christmas wish ni Lola Luz Biminda para sa kanyang apo? Ang wish ko lang, bigyan pa po siya ng mahabang buhay kasi parang hindi ko po tanggap na sa loob ng 25 taon. Sa isang week lang kukunin po siya sa amin. The more important thing really is that the family is together, the family is united, the family is loving. Iba't ibang sektor at mga profesional nating mga kababayan ang nagiging daan para makapagbigay ng kaunting ligaya sa mga kapuspalad at mga may sakit nating kababayan. Ganito rin ang nakasanayan ng TV personality at entrepreneur na si RJ Ledesma. Kasama ang kanyang may bahay na si Vanessa, naging tradisyon na sa kanila ang magbahagi ng biyaya sa mga nangangailangan. Inspirasyon nila ang magandang mga alaala nila tuwing magtitipon-tipon ang kanilang mga pamilya sa araw ng Pasko. Christmas Day is actually one of the busiest days of our lives. Both the Ledesmas and the Pastors, both sides of the family, we come from very large families. So we have 2 different lunches. So sometimes we have to choose which one do we go to. We Jack and Boy sometimes. So what happens is that we wake up, we open our Christmas gifts at home, respectively, each like the Pastors, each of their families in each home, and also the Ledesmas. Hindi maikakailang nabiyayaan si RJ ng talento sa pag-aartista at sa pagiging negosyante. I was raised in a very entrepreneurial mindset that work is not considered a burden, but rather work is considered always an opportunity to exercise your skills, learn new things. Sa kabila ng pagiging hektik ng kanilang Pasko, ay di daw sila nakakalimot sa kahalagahan ng pagbabahagi ng biyaya sa mga nangangailangan. I think what's very important is that we always give back. I think, none of this is mine naman. All of this was just bequeathed upon me. So I think it's very important that we give back. I help out in single young adults, which is the organization, church community in San Antonio Parish, where I met my wife. So they had PGH gift giving charity, and we're also very active in Verlani, and we give gifts actually the day after Christmas. We go there as well, and we do practice some form of tithing as well with Couples for Christ. So we continue to give back. We're always looking for more ways to give back to the community, where it's not just a matter of just giving the money. I think it's just as important as giving. There's a sort of personal investment need with the people whom you would like to help out. We've been blessed in so many different ways, not only in the birth of our son, who we prayed for so long, the completeness of our family. We just want to give back. We just want to give back, and actually we're looking for other charities, more charities, who can we give. And we also, in line with this, we started to expose our daughter to
the orphanages. We were happy that one of her classmates spent her birthday party at an orphanage house. And so when she turns 4, we'd like to do the same thing. At ang simpleng Christmas wish ni na RJ, more than anything, sometimes we get lost in the Christmas spirit of buying gifts and doing these things when the more important thing really is that the family is together, the family is united, the family is loving, wala nakakasabahan sa loob, wala yung matagal hindi nag-uusap. Sometimes, there's those type of things. If we can get over those things, I think that's the most important gift that you can give. I mean, I think a happy family is better than a happy meal. madalas na sa pagpatak ng Burr months ay excited na tayo sa Kapaskuhan. Dahil madalas nating nai-imagine na masaya para sa lahat ang kapanahonang ito. Pero tila nanunuya ang panahon dahil ang dapat na masayang okasyon ay natabunan ng malagim na trahedya. Dahil itong buwan ng Disyembre ay nakita natin ang isang matinding bagyo na tumama sa Compostela Valley at Davao Oriental. Sadlak nga sa hinagpis at paghihirap ang ating mga kababayan sa gawing ito ng Mindanao, pero alam natin na hindi dapat dito magtapos ang buhay. Kaya nais sana ni Secretary Joel Rocamora na manumbalik ang isa sa napakagandang tradisyon sa komunidad tuwing Pasko. Yung mga taga-baryo pupunta doon sa bayan at nagkakaroling at hindi caroling na humingi ng pera. Yung caroling, iniimbitang pumasok, pakainin, tapos bibigyan ng kunting pagkain na maiuwi sa mga bahay-bahay nila. Yung ganong tradisyon ng Christmas, unfortunately, nawawala sa mga urban areas natin. Ang punto naman ng Pasko, tingnan ho natin si Kristo at saka yung parents niya, pareho naman na mahirap, no? Ano, tingnan mo, naging Hesus Kristo yan, no? Kumbaga, para sa mahirap, importante ang kwento ni Hesus Kristo dahil pinapakita doon sa birth and life of Christ na ang mahirap pinakamalapit sa puso ng Diyos. Hindi naman kailangan na ang pagdiwang ay magpalitsyon ka, no? Pwede naman kung kaya mo lang ay isang hotdog o ano man yan, no? Magprito ka lang ng saging, gano'n. Pero at least may okasyon, may ginagawa, may sineselebrate. Yung hindi mahirap, yung sobra ang kanilang resources, sobra ang kinakain, sobra yung regalo. Sana ma-share nila yon. Sana kung makabiyahe sila sa Mindanao, makabiyahe sila sa Visayas, at saka hindi lang yung para sa isang araw. Kasi ang tingin kasi natin sa Pasko, mamimigay tayo, mag-sharing tayo.